Isinalaysay ni Carlo Ochea Mabansaga, miyembro ng Sangguniang Barangay sa Barangay 84 Tacloban City, ang mga pangyayari sa naganap na kakikilakilabot at marugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa kanya, nakatanggap siya ng mga mensahe sa kanyang Kagawad Kaloy Facebook page mula sa mga humihingi ng saklolo dahil may nagaganap umanong pamamaril sa loob ng isang silid-aralan sa naturang paaralan. Sa isang eksklusibong panayam ng Bombo Radio sa linya ni Mabansag, nilinaw nito na tila hindi ligtas na lumabas ang sinumang individual na nasa loob ng compound, kaya nang matanggap niya ang mga mensahe, agad niya itong ipinagbigay alam sa mga miyembro ng kapulisan. Dagdag pa niya, matapos makipag-ugnayan sa mga otoridad ay agad siyang rumisponde sa paralan. Doon niya naabutan ang mga sugatang estudyante na kinakailangan ng maitakbo agad sa pinakamalapit na paggamutan. Ibinunyag din ni Ochea na ang isa sa mga biktima na nasawi sa kamay ng mga sospek ay anak ng isang barangay tanod sa barangay 84, habang marami ring iba ang nagtamo ng mga sugat dahil sa insidente. Gayunpaman, nilinaw ni Ochea na may ipinapatupad namang inspeksyon bago makapasok sa San Jose National High School. Naranasan niya mismo ito dahil sa naturang paaralan din siya nagtapos noon. Ngunit hindi itinanggi ng opisyal na sa likurang bahagi ng eskwelahan ay madali lang makatalon o makatawid ang mga estudyante at iba pang tao dahil hindi ganoon kataas ang bakod nito. Yung iba okay naman pero may mga estudyante na namatay. Dalawa na doon ay yung sa kabarangay namin, sa under sa barangay namin, yung isa anak ng tanod namin. Gi-check up naman po na nila. Area ng San Jose National High School, doon din naman po ako nag-aral at doon din po ako nagtapos. May mga sa likod talaga is makaka-over the bakod ka, kaya ka makalabas-pasok doon. Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!